What's up, JP here, and welcome to JP Investing. Today is December 28, 2025, and belated Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo guys. No? Kamusta ba? Kamusta? Sorry, 2 weeks akong hindi nakapag-update. Pero ayun, medyo wild yung mga turn of events na. May mga news na nakakagulat, no? Especially sa ating market ngayon. Pero ayan, let's tackle that later. So we are now looking sa graph ng PSEI, and as you can see, same pa rin. Sideways pa rin, no? Pero tingnan natin kung magtutuloy-tuloy itong upward trajectory na to, no? Ito. So ayun, tama na dito. Ayan, punta na tayo dun sa ating Excel file. So, andito na tayo sa ating Excel file, which consists of December 22, 2025 hanggang December 26, 2025, no? So, that is nung Friday kasi 28 ngayon, which is Sunday. Ngayon ako nagkaroon ng time para makapaggawa ng video. So, ang huli ko yatang video sa pagkakatanda ko is December 5 pa, no? Which is yung market value natin is 445,000. So, ayun, nakapagdagdag ako and nakapag-invest ako nung week number 13 ng 6,000 and week number 14 ng another 3,000, no? So, with that, na meron na tayong market value ng 460,726.64, no? So ano nga ba nangyari mula nung December 5 na huli nating update, no? So nung December 5, ewan ko kung nasabi ko to, nakakuha tayo ng Globe dividend na 337.5 pesos, and week number 12 nakakuha tayo ng dividendo ng PhilREIT and AREIT na combined 1,075.5 pesos. Grabe, nakatanggap na tayo ng dividend pero nag-negative pa rin dito. Bumaba pa rin. So, week number 113 is nag-invest na ako ng 6,000 and nakatanggap tayo sa LTG ng 598.5 pesos. No? So, ayan, medyo tumataas na siya. And, o nga pala, nagbili ako ng ICT ulit. So, unti-unti na akong pumuposition sa ICT. I don't know if alam nyo na kung bakit, pero the reason is yung ATI, no? So, apparently, bumitaw ako sa ICT noon kasi for me, it is overvalued na. Kaya lumipat ako sa ATI, but apparently, may pasabog yung ATI, no? So, dun sa mga hindi nakakaalam, nag-submit na po sila ng delisting form nila, no, sa PSE. So, they're planning to delist from the Philippine Stock Exchange Index. So, ayun, nakakalungkot kasi I can see myself na having that company, no, na nandun sa port business na katulad ng ICT. So, with that, lumabas ngayon si Maharlika Funds na they are telling na they are willing to buy yung mga public shares, no, ng ATI sa presyong 36 pesos, no. So tingnan muna natin saglit. So ito yung price ng ATI, nasa 34.5 pa siya, and yung Maharlika Funds they tell na willing silang bilhin sa 36 pesos, no. So alam ko yung iniisip nyo, no? So, kung mabibili pala sa 36 pesos, so bakit hindi pa natin bilhin yung mga nagbebenta ng 34.5? Lahat yung bilhin natin. Kasi alam naman natin na mabibenta natin sa 36 pesos. Well, sorry to say, pero hindi pa sure yung 36 pesos na yan, no? So, marami pang factor na pwedeng mangyari, diba? ATI itself says that they will be having a stockholders meeting, no, on January 30. So, hindi pa natin alam kung maaprubahan ba yung 36 pesos, maaprubahan ba to ng PSE, no? Maaprubahan ba to ng ATI, maaprubahan ba to ng majority ng
shareholders, no? Pero apparently sa akin, okay lang yung 36, no? Ewan ko lang dun sa mga ibang holder ng stock na to, no? So, ayun, marami pang dapat i-consider, no? Hindi ito libreng pera, no? Iniisip yung, baka kasi yung iba isipin na 34, bilhin na natin kasi mabibenta naman ng 36 yan. Hindi ganong kadali yan kasi sige, sabihin natin binili mo ng 34.5 pero kailan ba magmamaterialize yung pagbili ng Maharlika funds na kung matuloy nga, no? Na 36 pesos. January pa yung meeting. May approval pa yan ng mga board of directors. Hindi natin alam kung gaano katagal yung igugulong niyan, no? So, ang tanong na lang doon, worth it ba yung ganon katagal na paghihintay mo dun sa presyo or sa kikitain mo? Yun lang yung isang tricky na doon na point, no? So, balik na tayo. So, ayun, and bumili ako ng keeper. So, apparently yung keeper masyado siyang stagnant ngayon, no? Bumagsak siya and doon na lang siya naglaro. So, para sa akin, nire-review ko pa rin yung mga financials niya and they're doing good naman. I don't know bakit siya bumabagsak, no? Hindi naman bumabagsak. Bumagsak siya ng isahan and then nag-stagnate na siya dun sa presyo na yun. And for me, base sa book value ko, mataas pa yung potential ng keeper, no? So, ayun lang. And week number 14 is nag-invest ulit tayo ng 3,000 pesos and nakakuha tayo ng RFM, no, na dividendo na worth 1,202, no? Maganda-ganda yung RFM ngayon. So, bumili tayo ng plus, no? Para sa akin, ulit ko. Undervalued ngayon ng plus, no? So, I don't know sa inyo kung paano nyo kino-compute yung mga book value nyo. Pero sa akin, sobrang undervalued niya and same as DMC, no? Actually, yung natira ko dito na dividendo, honestly, ang nagkasya na lang talaga DMC kaya ayun, sa DMC ko na lang nilagay. So, wala tayong no choice dyan. So, market value, again, 460,726.64. We have unrealized gain of 22,916.87 and we have a total dividend received of 31,266.12 pesos, no? Ito na po yung total na dividendo na natatanggap ko sa pag-invest ko sa loob ng 114 weeks, no, sa Philippine Stock Exchange Index, no. Index PSE lang, no, Philippine Stock Exchange. And we have a total gain of 122,614.64 pesos. Ito na po yung total gains ko, kasama na dito yung mga dividendo, unrealized gain, yung mga gain natin nung nag-buy and sell tayo ng mga certain stocks, no, yung mga take profit natin, no, yun, kasama-sama na yun, and that is a total percentage of 36.28%, no, and we have a total money invested of 338,085 pesos. So, meaning to say, yung 338,000, na palago ko siya ng 36.28%, no, and that is 122,641 pesos, no? So, ayun. Kahit pa paano, happy ako. Hindi ako yung the best investor, no? Hindi ako yung mala Warren Buffett na yan. Pero at least, consistent tayo, no? So, ayun lang. Punta tayo sa dividends given. So, apparently, sa dividends given, nakuha na natin lahat ng dividendo sa 2025. And sa 2025, tala tayo ng total dividend received of 22,040.47 pesos, no? This is from 2024 na ang nakuha lang natin ay 9,653.04, no? So, mahigit doble, no, yung nakuha natin ng 2025. And sa 2026 kaya, no? Actually, pinroject ko na, no, assuming na hindi na ako magdadagdag sa mga stocks ko ngayon and hahayaan ko na lang sila, which is sobrang imposible kasi kada sweldo nagdadagdag ako, no? So, ayun, assuming na hindi ako magdadagdag. So, 2026 makakuha tayo ng 28,800.97 pesos. So, mas mataas pa rin siya dito sa before, no? And assuming na
hindi magtataas yung mga company na dividendo, no, which is most likely hindi mangyayari dahil A-REIT alam naman natin tuloy-tuloy yung pagtaas niyan, no. So ayun, some of these companies are very good dividend paying company, no. So I don't think that would be the case, no, but this is just the worst case scenario, no. So yeah, that's it. So punta na tayo dun sa comparison ng aking portfolio. Ayan, so nandito na tayo sa comparison ng aking portfolio. Ang pinakahuli nating update is December 5, 2025. A-REIT mula 43.45 naging 42.5 na lang siya. Ay, sorry. Mula 42.5 naging 43.45, tumaas. ATI mula, wow, laki ng tinaas. Mula 31.75 naging, oh no, 34 lang pala, no. So, sorry. Tumaas siya, hindi naman gaano kalaki. Mula 31.75 naging 34.5. Costco mula 6.95 naging 6.99 na siya. Tumaas. City Core mula 3.65 naging 3.57 na lang, bumaba ng konti. DMCI mula 10.44 naging 10.38 na lang, bumaba ng konti. PhilReIT mula 3 naging 3.01, konting-konting taas. Globe mula 1591 naging 1585, bumaba ng konti. Keeper mula 2.331 naging 2.41 na siya, tumaas. LTG 14.48 naging 14.5, tumaas ng konti. Metrobank 65 naging 67.9, tumaas. Mega World mula 2.04 naging 2.07, tumaas. Maydilad mula 16.3 naging 16.7, tumaas. And Plus mula 22.1 bumaba. Grabe baba. Bumaba ng 15.6 pesos. And RFM mula 4.6 tumaas na hanggang 4.8 pesos. And Semirara lastly is 28.65 naging 27.95 na siya now. So from total market value 445,321.81 naging 460,726.64 na siya. And so with that, maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at patuloy na sumusuporta. Kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa akin channel para ma-witness mo mismo yung investing journey ko. And sana may matutunan ka or may makakuha ka ng mga ideas dahil from time to time nagbibigay ako ng mga insider tips dito. And ayun, base lang yun sa mga kakilala ko na mayroon ding insiders. And that's all. Maraming salamat. JP out.